Iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Tatawagan ko si Brother Jun para sa ating opening prayer. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa mga oras na ito. Panginoon Diyos, maraming salamat sa mga biyaya. Lord, una sa lahat, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, mga pagkukulang. Narito kami upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at nawa ang mga salita mo ay nawa ay maihasik sa mga nakikinig ng ng mga mananampalataya. Nawa ay pahiran mo, Lord, yung magiging speaker sa mga oras na ito, at pagpalain mo, Panginoon. Samahan mo kami sa mga oras hanggang sa pagtapos. Ikaw ang aming pangunahing tema, sapagkat nasa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ikaw ang may akda ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagtakda, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, pangunahan mo kami, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya, hindi lang sa natural, kundi sa spiritual, Panginoon. Purihin ka ang dakila mong pangalan, sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo mag-awitan sa ating Panginoon. Awitin natin ng Feel My Way. Hallelujah. Oh, blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to the sad and alone. In my way every day,
ways will be when I travel no more. Abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Oh, I want to see him, look upon his face. There's to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares so fast, home at last, ever to rejoice. When in service for my Lord, dark may be the night, but I move more close to Him, He will give me light. Satan's snare may vex my soul, from those aside, but my Lord goes ahead, leads whatever betide. Oh, I want to see him, look upon his face. There's to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Care so fast, home at last, ever to rejoice. When in valley low I look toward the mountain high, and behold my Savior there, leading in a path, with a tender hand of strength toward the valley low. Oh, guiding me, I can see as I onward go. Oh, I want to see him, look upon his face. There's to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Care so fast, home at last, ever to rejoice. When before me will arise from the mighty deep, then my Lord directs my path, He doth safely keep, and He leads me gently through this world below. He's a real friend to me, oh, I love Him so. Oh, I want to see him, look upon his face. There's to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares so fast, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see him. Oh, I want to see him, look upon his face. There's to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Care so fast, home at last, ever to rejoice. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Patuloy pa natin yung awitan ng ating Panginoon. Let's sing the song, Higher Ground.
Gazing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand 5 feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fear dismay. To some may dwell where days abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand 5 feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, through days and stars. At me our home, for faith has gone, the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand 5 feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a glimpse of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand 5 feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand 5 feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Thank you, Lord. Binabigay ko na kay Brother Hinaro.
Amen. Hallelujah. Shalom mga kapatid. Tuloy na pabuti ang Panginoon. Mag-umpisa na po tayo mga kapatid sa bago ang lahat. Nais ko munang bumasa mga kapatid, talata. Ang pamagat po ng ating tatalakayin, Shalom. Amen. Ang liwanag na naninirahan at ang ganap na paghahayag. Amen. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 9 verse 1 hanggang 2, gayon man ay hindi magkakaroon ng pag-uulap sa kanya na nasa kahapisan. Ng unang panahon ay dinala niya sa pagkawalang kabuluhan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Nephtali. Amen. Sa huling panahon ay ginawa niyang maluwalhati sa daang patungo sa dagat, sa dako roon ng Jordan, ng Galilee, ng mga bansa. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Amen. Sa Matthew chapter 4, verse 14 hanggang 16, sabi doon, upang maganap ang sinalita sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Nephtali sa gawing dagat, sa dako paroon ng Jordan, Galilee ng mga hentel. Verse 16, ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Amen. Sa sunod po, chapter 1, verse 1 hanggang 5. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin, nang pasimula ay sumasa Diyos, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, sa alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Amen. Puri ng Panginoon. Nanalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat muli Lord God sa gabing ito, Panginoong Diyos, na muli kami Lord God na nagkakatipon, Panginoon, upang pag-aralan Lord God ang iyong salita. Ikaw po Lord God ang manguna Lord God sa gawaing ito, mula umpisa Lord God hanggang sa matapos, Panginoon. At paspasan mo po Lord God ang mga salitang ito, Panginoon. Buksan mo po Lord God ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat muli Lord God. Ano man Lord God ang aming pagkukulang Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Ikaw po Lord God ang manguna, ang iyong tagapagsalita, Panginoon, sapagkat wala po akong magagawa, Panginoong Diyos, kung wala ang iyong presensya. Maraming salamat, Lord God, sa gabing ito. Pinapalik namin ang papuri pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Pwede tayo makaupo, mga kapatid. Shalom, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa ating panimula, kapag binibigkas natin ang salitang shalom, mga kapatid, hindi ito karaniwang pagbati. Tulad ng kamusta. Amen. Hallelujah. Ang shalom ay isang kalagayan ng buhay, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, kabuuan na hindi kayang buuin ng relihiyon. Amen. At kapanatagan na nagmumula lamang sa presensya ng Diyos, ito ay hindi emosyon lamang. Amen. Kundi buhay na nagmumula sa salita. Sa maraming panahon, mga kapatid, itinuro na ang kapayapaan ng Diyos ay isang bagay na darating pa. Amen. Ngunit ayon sa kasulatan, ang shalom ay narito na para sa mga tunay na mananampalataya. Amen. Hindi ito pangakong nakareserba sa hinaharap. Ito ay kasalukuyang realidad. Amen. Sa mga taong pinasukan na ng liwanag ng Diyos. Amen. Sapagkat kung ang liwanag ay dumating na,
ang kapayapaan ay kasabay niyang dumating. Amen. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinabi ng propeta, the people that walk in darkness have seen a great light. Upon them hath the light shine. Isaiah chapter 9 verse 2. Pansinin natin, mga kapatid, ang ginamit na salita, have seen at has shine. Amen. Hindi will see. Hindi will shine. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang liwanag ay hindi na inaantay. Amen. Purihin ng Panginoon. Ito ay nakita na at sumikat na. Ang dating naglalakad sa kadiliman ay hindi na naghahanap ng liwanag. Amen. Sila ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng liwanag. Purihin ng Panginoon. Kaya ang tema natin, mga kapatid, ay malinaw at tiyak. Amen. Ang liwanag ay dumating. Amen. Ang liwanag ay nananahan. Amen. Hallelujah. At ang liwanag ay patuloy na inihahayag. Ang Diyos ay hindi lamang bumaba upang dumalaw. Purihin ng Panginoon. Siya ay dumating upang manahan. Amen. At kung ang liwanag ay nanahan, ang shalom ay hindi panlabas na kondisyon. To God be the glory. Amen. Kundi panloob na katiyakan. Amen. Mga kapatid, sa panahong ito, lumalalim na ang kadiliman. Amen. Hindi tayo tinawag upang maghintay ng liwanag mula sa labas, kundi upang ihayag ang liwanag na nasa loob. Hallelujah, sapagkat ang tunay na shalom ay bunga ng liwanag na sumikat na sa puso ng mga pinili ng Diyos. Amen. Sabi po, ang liwanag ay ang salita. Amen. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi basta salita lamang, mga kapatid. Hindi idea, hindi tradisyon, at hindi relihiyosong sistema. Amen. Ang liwanag na tinutukoy ng kasulatan ay aktual na buhay. Amen. Ang salita na nagkatawang tao na dumating upang mamuhay sa puso ng bawat mananampalataya. Ang sabi dito, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Him was life, and the life was the light of men. So John chapter 1, verse 1 to 4. Amen. Pansinin natin, mga kapatid, ang dalawang mahalagang katotohanan ito, mga kapatid. Ang una po, ang liwanag ay buhay. Hindi ito konsepto lang o panlabas na ritual. Ang liwanag ay may aktibong kapangyarihan, mga kapatid. Nagdadala ng pagbabago at nagbibigay ng liwanag sa mga naglalakad sa kadiliman. Amen. At ang pangalawa, mga kapatid, ang liwanag ay nananahan. Amen. Kung may buhay, hindi ito dumadalaw lang paminsan. Minsan, mga kapatid, hallelujah, natili ito sa loob. Tama po, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay tinanggap ang salita, ang liwanag ay hindi na hinahanap sa labas. Amen. Ang liwanag ay nasa puso na. Amen. Handa nang mamuhay sa bawat aspeto ng buhay ng mananampalataya. Ito rin ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay dapat maging nakadepende sa anumang panlabas na simbolo ng relihiyon. Amen. Simbahan o tradisyon. Ang tunay na liwanag ay nasa loob. Amen. Sa puso ng mga pinili ng Diyos. Amen. At dito lamang makikita, mga kapatid, ang tunay na pagbabago at shalom. Amen. Kapag naunawaan natin ito, mga kapatid, magiging malinaw kung bakit sinabi ni Brother Branham, the light up here doesn't matter. It's the light down here that counts. Amen. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi sapat ang makita o marinig ang liwanag sa labas. Ang mahalaga ay ang liwanag na anahan sa puso at buhay natin, mga kapatid, na nagdadala ng kapayapaan, gabay, at tagumpay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Mga kapatid, sa panahong ito, tinawag tayo ng Diyos hindi upang maghintay ng liwanag. Tama po, mga kapatid. Mula sa labas, kundi upang pamunuan. Amen. Ipahayag at ipakita ang liwanag na hanahan sa atin. Amen. Ito ang liwanag ng salita, ang liwanag ng panahong ito, at ang liwanag na magbibigay ng shalom sa ating buhay. Amen. Next slide po. Liwanag. Si Kristo ay nasa loob ng mananampalataya. Amen. Hindi po ito
future mga kapatid. Ito po ay present, spiritual. Amen. Hindi po tayo excited sa future. Kailangan hindi natin ma-miss ang present. Amen. Ang sabi dito, Christ in you, the hope of glory. Amen. Colossians chapter 1 verse 27. Mga kapatid, narito ang dakilang hiwaga ng Ebanghelyo. Si Kristo ay hindi lamang malayo. Amen. O nasa langit. Tama po. Kundi siya ay nananahan sa loob ng bawat tunay na mananampalataya. Amen. Kaya ang sabi dito, Christ in you, the hope of glory. And Colossians chapter 1 verse 27. Amen. Ang salita ay malinaw mga kapatid. Ang pag-asa ng kaluwalhatian ay hindi panlabas na pagtingin, kundi isang panloob na karanasan. Amen. Si Jesus ay nanahan sa ating puso. Hallelujah. Sa bawat hangarin, sa bawat kilos, sa bawat desisyon. Amen. Ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na shalom. Amen. Hallelujah. Ang kapayapaan at kapanatagan na hindi nakadepende sa sitwasyon sa paligid. Hindi tulad ng mundo naghihintay sa isang pisikal. Amen. Hallelujah. O panlabas na pagbabago. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin. Amen. To God be the glory. Ang sabi dito mga kapatid, the kingdom of God is within you. Luke chapter 17 verse 21. Hallelujah. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang liwanag ng Diyos ay hindi dumadalaw lamang paminsan-minsan. Amen. Hindi ito nakadepende sa sermong narinig, sa simbahan, o sa tradisyon. Amen. Ang tunay na liwanag ay nananahan na. Amen. At ito ay aktibo sa puso ng kanyang mga hinirang. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Kapag naintindihan natin ito mga kapatid, nagiging malinaw na ang shalom ay hindi na bunga ng paghihintay sa isang darating na Kristo. Amen. Tama po. Hallelujah. Kundi bunga ng pananahan ni Kristo sa loob ng kanyang elected. Hallelujah. To God be the glory. Ito ang liwanag na hindi kayang unawain ng kadiliman. Amen. Kahit na ang mundo ay puno ng kaguluhan, ang puso ng mananampalataya ay may katiyakan, may direksyon, at may buhay dahil si Kristo ay nasa loob natin. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon mga kapatid. Ang sabi dito, the light up here doesn't matter. It's the light down here that counts. Amen. Sa madaling sabi mga kapatid, hindi ang panlabas na ritual o simbolo ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang liwanag na anahan sa puso at gumagabay sa buhay ng bawat pinili ng Diyos. Amen. Mga kapatid, kung ating pahalagahan ang pananahan ni Kristo sa loob natin, makikita natin ang tunay na kapangyarihan ng shalom. Isang kapayapaan, amen, na lumalampas sa lahat ng pangyayari sa mundo, amen, at nagbibigay sa atin ng lakas at gabay sa ating pang-araw-araw sa buhay. Hallelujah. Next slide. Liwanag sa ibabaw at liwanag sa loob. Amen. Ang sabi dito mga kapatid, sa ating pagninilay, napakahalaga na maunawaan ang pagkakaiba ng panlabas na liwanag at panloob na liwanag. Amen. Ang sabi ni Brother Branham, the light up here doesn't matter. It's the light down here that counts. Amen. Ang panlabas na liwanag ay makikita sa mga gawa. Amen. Sa ritual, sa pakikilahok sa simbahan, tama po mga kapatid, o sa kaalaman tungkol sa salita. Maraming tulad ni Judas. Amen. Hallelujah. Ang nagpakita ng liwanag sa ibabaw, nakarinig ng salita, nakakita ng mga himala, amen, nakisali sa simbahan, subalit sa loob ng puso, natiling madilim ang binhi ng katotohanan, amen, tama po. Ngunit ang tunay na liwanag, ang liwanag na nananahan sa puso ng elected, ay may kapangyarihang magbunga ng pananampalataya, pag-asa at kapayapaan. Amen. Kapag tinamaan ng liwanag ang panloob na binhi, lumalabas ang totoong bunga ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Amen.
Ito rin ang paliwanag, mga kapatid, kung bakit hindi sapat ang panlabas na pagpapakita o pagdalo lamang sa simbahan. Amen. Hallelujah. Ang panlabas na liwanag ay maaaring magbigay ng impression. Hallelujah. Tama po. Ngunit ang panloob na liwanag ay ang tunay na sukatan ng relasyon sa Diyos. Amen. Ang shalom at kapangyarihan ng liwanag ay nagmumula sa nanahan at gumagalaw na salita sa puso. Amen. Hindi sa panlabas na anyo. Hallelujah. To God be the glory, mga kapatid. Ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang makita ang liwanag sa paligid. Amen. Kundi hayaan ang liwanag na ang puso, palakasin ito, mga kapatid. Hallelujah. At ipakita sa buhay. Sa ganitong paraan, mga kapatid, makikita natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Amen. At hindi kayang itaboy o pigilan ng anumang kadiliman. Amen. Hindi paghihintay, kundi paghahayag. Next slide po. Amen. Mga kapatid, maraming tao ang nagkakamali sa pag-intindi ng salita ng kasulatan tungkol sa iglesia at ang bridegroom. Amen. Kapag sinasabi na ang iglesia ay malapit sa bridegroom, hindi ibig sabihin na wala pa siya sa bride o naghihintay pa. Amen. Si Kristo ay pumasok sa ating puso. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, si Kristo ay nasa loob ng kanyang mga hinirang. Ang salita ay nasa puso. Amen. Ang liwanag ay nakatanim na. At ang buhay ng Diyos ay gumagalaw sa ating buhay, mga kapatid. Ang hinintay natin ngayon ay hindi ang panloob na presensya. Amen. Kundi ang ganap na paglabas ng paghahayag ng kung ano ang nasa loob. Amen. To God be the glory. Ang sabi ni Brother Branham, for the earnest expectation of the Creator, waited for the manifestation of the sons of God. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 19. Hallelujah. Pansinin natin ang salita, mga kapatid, manifestation. Tama po. Ang manifestation ay hindi nangangahulugang pagdating ng bagong presensya. Amen. Kundi ang pagpapakita ng kabuuang kapangyarihan, mga kapatid, liwanag at buhay na nasa loob na ito ay tulad ng bunga ng punong kahoy. Amen. Hallelujah. Hindi natin hinihintay ang punong kahoy na umusbong muli. Amen. Kundi ang bunga ay lumabas sa tamang panahon. Amen. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang iglesia at ang bride ay hindi nag-aabang ng bagong liwanag. Hallelujah. To God be the glory. Kundi pinaghahandaan ang pagpapakita ng liwanag na nasa loob na ito, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapalago ng pananampalataya, paglakad sa salita. Amen. At pamumuhay sa liwanag. Sa bawat hakbang natin, mga kapatid, pinapakita natin kung sino ang nananahan sa atin. Amen. At kung ano ang kapangyarihan ng liwanag sa puso natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, wag natin isipin na tayo ay naghihintay sa panlabas, mga kapatid. Sa halip, maghanda tayo. Amen. Hallelujah. Para sa ganap na paghahayag ng liwanag at buhay na nanahan sa atin. Amen. Sa ganitong paraan, mga kapatid, ang ating buhay ay magiging patotoo at ang shalom, mga kapatid. Ang Diyos ay higit na makikilala ng lahat. Hallelujah. To God be the glory. Next po. Ang liwanag ng panahon na ito. Amen. Mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin na ang liwanag ay palaging ayon sa panahon. Amen. Hindi ito isang anyo o pare-pareho sa lahat ng henerasyon, mga kapatid. May kanya-kanyang liwanag. Amen. Ang bawat panahon, isang liwanag na pinadala ng Diyos upang gabayan ang kanyang bayan sa tamang oras. Amen. Kaya ang sabi ni Brother Branham, the word is light when it's vindicated. Amen. Pansinin natin, mga kapatid, ang salita ay liwanag lamang kapag napatunayan at naipakita ang kapangyarihan nito sa panahon na iyon, mga kapatid. Hallelujah. Halimbawa, si Noe ay liwanag ng kanyang panahon.
sapagkat ipinahayag niya ang babala ng Diyos bago dumating ang baha. Tama po mga kapatid. Si Isaias, mga kapatid, liwanag ng kanyang panahon dahil ipinahayag niya ang pagdating ng Mesyas sa gitna ng kadiliman ng Israel. Amen. At si Jesus, mga kapatid, ay liwanag ng kanyang panahon. Amen. Dahil siya mismo ang nagdala ng buhay, ng kapatawaran at kabuuan sa gitna ng espiritual na kadiliman. Amen. At ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang liwanag ng panahong ito ay ang salitang ipinangako para sa ating panahon. Hallelujah. Ang salitang naanahan at gumagalaw sa kanyang mga hinirang. Amen. Hallelujah. Tama po. Hindi lamang ito panlabas na kaalaman o relihiyon, kundi isang aktibong liwanag na gumagalaw sa puso, amen, buhay at pananampalataya ng bawat pinili ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ito ang liwanag, mga kapatid, na nakikita natin sa ating panahon. Amen. Nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hallelujah. To God be the glory. Nagpapahayag ng katotohanan sa gitna ng maling turo. Amen. Hallelujah. Nagtuturo sa atin kung paano mamuhay bilang elected. Amen. Hallelujah. Sa harap ng mundong puno ng kadiliman. Amen. Hallelujah. Kapag naintindihan natin ito, mga kapatid, nagiging malinaw na ang ating responsibilidad ay hindi lamang maging tagapanood ng liwanag, mga kapatid, kundi maging tagapagdala at tagapaghayag nito upang ang liwanag ng salita ay lumaganap sa buong mundo. Amen. Hallelujah. At ang shalom ng Diyos ay maranasan ng marami. To God be the glory, mga kapatid. Next slide po. Shalom sa mga hinirang. Mga kapatid, kapag sinabi natin ang shalom, ito ay higit pa sa simpleng kapayapaan. Amen. To God be the glory. Ang shalom ay kapayapaan ng Diyos na nahan sa puso ng kanyang mga pinili. Amen. Ang mga tinawag bago pa itatag ang sanlibutan. Amen. Ang sabi ni Brother Branham, shalom, God's peace. Amen. Hallelujah. Hindi ito tulad ng panlabas na katahimikan ng maaari lamang makamtan sa makinig. Amen. Maikling sandali, mga kapatid, o sa kaginhawaan ng kalagayan sa paligid. Tama po, mga kapatid. Ang tunay na shalom ay nagmumula sa katiyakan ng loob. Amen. Na alam natin, mga kapatid, na ang salita ay buhay. Amen. Ang Diyos ay kasama natin. Amen. At ang plano ay gumagalaw sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito, His time is in my hand. Truth in Him all the time. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ang shalom ay hindi resulta ng ating sariling kakayahan. Amen. O pagkontrol sa sitwasyon. Ito ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Amen. At sa Kanyang salita. Hallelujah. Sapagkat ang Kanyang plano ay hindi maaaring mabigo, mga kapatid. Hallelujah. Kapag naintindihan natin ito, mga kapatid, nagiging kalmado ang puso. Amen. Nagkakaroon tayo ng katiyakan at hindi tayo natitinag, mga kapatid, sa kaguluhan, sa paligid. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang shalom ay tanda ng liwanag ng Diyos ay nananahan at gumagalaw sa ating buhay. Amen. Hallelujah. At tayo ay handa na, mga kapatid, na maging ilaw sa mundo. Amen. Ipahayag ang liwanag at magdala ng kapayapaan sa iba. Amen. Mga kapatid, hallelujah, ang shalom ay hindi lamang mararanasan sa loob ng simbahan, mga kapatid. Amen. Ito ay nararamdaman at napapakita sa bawat hakbang, bawat salita, at bawat gawa ng mga hinirang ng Diyos. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang ating pagdinilay, nais kong ipaalala sa inyo na hindi tayo naghihintay ng isang Kristo na malayo o wala pa sa ating buhay, mga kapatid. Ang liwanag ng Diyos, ang salita na nagkatawang tao ay nasa atin na, mga kapatid.
sa puso at buhay ng bawat tunay na mananampalataya, mga kapatid. Ang liwanag ay dumating, kaya't ang kadiliman ay hindi na makakatakip sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang liwanag ay nananahan, kaya't ang ating loob, mga kapatid, ay puno ng katiyakan. Amen. Kapayapaan at lakas. Amen. Hallelujah. At higit sa lahat, ang liwanag ay inihayag. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang bawat mananampalataya na pinili ng Diyos ay may responsibilidad, mga kapatid, na magpakita at magpatotoo ng liwanag sa mundo. Amen. Kaya't mga kapatid, ang sabi ni Brother Branham, Shalom, God's peace to the elected woman. Amen. To the elected lady, those who God before the foundation of the world. Amen. Called out and ordained to that. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Ang shalom ay hindi isang simpleng katahimikan, mga kapatid. Amen. O panlabas na kapayapaan. Ito ay kapayapaan, mga kapatid, mula sa katiyakan na ang salita ay buhay sa atin. Hallelujah. Ang liwanag ay gumagalaw na sa ating puso, mga kapatid. At ang ating buhay ay nakapaloob sa plano ng Diyos. Amen. Ngayon, ang hamon sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Tumayo, mga kapatid, at magningning. Amen. Hallelujah. Hindi upang hanapin ang liwanag, kundi upang ipahayag ang liwanag na nasa loob na natin, mga kapatid. Amen. Sa bawat salita, sa bawat gawa, at sa bawat hakbang, mga kapatid, ipakita natin ang liwanag ng salita at ang shalom ng Diyos sa mundong puno ng kadiliman, mga kapatid. Hallelujah. Sa paglabas natin dito, mga kapatid, amen, dalhin natin sa puso ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Si Kristo ay nasa atin. Hallelujah. At ang liwanag ay nandyan na upang maipakita sa pamagitan natin, mga kapatid, ito ang mensahe ng shalom. Amen. Hallelujah. Ito ang katuparan ng pag-asa. Amen. Hallelujah. At ito ang buhay na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Amen. Tumayo tayo, mga kapatid, magningning. Amen. Hallelujah. At hayaang ang liwanag ng Diyos ay maging gabay. Amen. Hallelujah. Kaligtasan at kapayapaan sa mundong ito. Amen. Shalom, mga kapatid, sa mga hinirang. Amen. Hallelujah. God bless po. Bago tayo magtapos, awitin natin yung sa presensya mo. Amen. Hallelujah. Tumayo tayo, mga kapatid. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Pagtaas, mga kapatid. Pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, amen. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng kamay, mga kapatid, sa pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko
ng buong buhay ko. Ang hangad ko ay mamalagi sa presensya mo. Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat muli Lord God sa iyong mensahe Lord God na aming narinig Lord God. Tunay Lord God na ang liwanag Lord God ay nasa puso namin Panginoon na nakikita ng mundo sa ibabaw ng mundong ito Panginoon. Tunay Lord God na napakahalaga, Lord God, ang mga mensaheng ito, Lord God, na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa spiritual, sa physical. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa mga gabing ito, Panginoon, sapagkat kami po, Lord God, ay walang magawa, Panginoon, kung wala ang iyong presensya. Kailangan namin, Lord God, ang Espiritu Santo, Lord God, na siyang manguna, Lord God, sa gawain ito, Panginoong Diyos. Hallelujah. Kailangan namin, Lord God, ang kapangyarihan, Panginoon. Amen. Upang ang aming buhay, Panginoon, ay lumiwanag at makita ng mundo. Amen. Na ang Kristo ay nanahan sa aming puso. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa gawain ito, Lord God. Pagpalain mo ang bawat nakikinig, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord God, ng kapahayagan, Panginoon, kaunawaan, Lord God, sapagkat kami, Lord God, ay wala talagang magawa, Panginoong Diyos, kung hindi sa mamagitan ng iyong Espiritu Santo ang siyang manguna. Ganon din, Panginoong Diyos, i-bless mo po, Lord God, sa aming pag-uwi. At baon-baon namin, Lord God, ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Upang makita ng mundo, Lord God, na lumiliwanag kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ganon din ang bawat wala dito, Panginoon, na mga kapatiran. Patuloy mo sila, Lord God, na bigyan ng kalakasan sa spiritual dahil ang panahong ito, Panginoon, ay nakikita namin na maraming kaguluhan. Amen. Pero ang mga mananampalataya ay mayroong kapayapaan at may katiyakan. Hallelujah. Ganon din, Lord God, pagpalain mo po, Lord God, sa mga walang trabaho, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord God, ng magandang pagkakakitaan. Hallelujah. Ganun din, Lord, ang aming mga pamilya. Hallelujah. Alam ko, Lord God, na may plano ka sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Dahil ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Hallelujah. Ganun din, sila Pastor Aaron. Patuloy mo sila, Lord God, na gabayan, Panginoon. Hallelujah. Ang kanilang pamilya. Hallelujah. At kalakasan sa spiritual at physical at kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ganun din sila, Brother John. Hallelujah. Ikaw po, Lord God, ang manguna sa kanila, Panginoon. Hallelujah. At bigyan ng kalakasan. Hallelujah. Sa mental at sa physical. Hallelujah. Bigyan mo siya, Lord God, ng trabaho, Panginoon, upang makapaglingkod ng maayos, Panginoon. At ganun din ang kanilang pamilya. At ganun din sa bawat mga kabataan, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sila ang susunod na henerasyon na maglilingkod sa iyo at ipahayag ang iyong katotohanan ng iyong salita ay buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Pinabalik ko na po ang ating MC. Tapos na. Ha? Tapos na. Tapos na. Amen. Hallelujah. Awit-awit tayo, mga kapatid. Amen. Anong magandang Amen. Hallelujah. Salamat na lang. Amen. Meron pala tayo yung prayer request.
Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Magkamayan po tayo. Kung may pagsubok man, huwag kalimutan, ikaw ang aming lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan, di mo kami mababayaan. Kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. To God be the glory. Wala na. Prayer request. Baga pa. Ay, dapat siya.